Okay. So, hello mga kasari, mga katindera. So, good evening sa inyong lahat. Welcome ulit dito sa ating Sari-Sari Store. Ayan, so, pasensya na kayo sa boses ko at medyo kakaiba yung boses natin kasi ako'y na may ubo at sipon. Ligo ako ng ligo ng dagat para mawala yung ubo at sipon ko pero meron pa rin akong ubo at sipon. Dahil siguro sa lagi ako minom ng malamig, tapos syempre dito sa tindahan is mainit, tapos iinom ako ng malamig na tubig. So, siguro siguro nakuha yung aking sipon at saka ubo. So, pasensyahan nyo na kung medyo ngungu ako salita. Kailangan ko mag-vlog ngayong gabi kasi alam niyo naman hindi ako masyadong nakakapag-vlog. So, di ba, wala ako masyadong update sa inyo. Halos yung mga video ko, yung mga na-upload ko, yung mga ina-upload ko ng mga video is late. Upload ko siya kasi busy tayo, hindi nga ako masyado nakapag-edit. Pero in-upload ko ba din siya kasi sayang din yung effort ko dun sa pag-video. Ayan. Okay, so, ngayon, bago tayo umakyat, syempre, mag-vlog muna ako. So, i-try natin ulit mag-video. Ang laki pa ng kailangan ng watch hour. Ang laki pa ng kailangan ko ng watch hour. At saka, naka 550 pa lang tayo dito. Sana maka 1K na tayo. Diba? At sana makomplete natin yung 4K. Help naman dyan. Joke. Okay, so time check. Ayan, siya pala ngayon ay... Ano ba ngayon? Wait. Ayan. June 27. So, ayan, ilan araw na lang pala. Magjo-July na. Birthmonth ko na. Ayan, so, time natin ay 10:26. Ayan. 10:26 na yung oras at medyo lubat na itong isang phone ko. So, charge ko pa. Okay, so, syempre, pa-date muna ako sa inyo, no? Kaya pala sa kami kanina pa medyo maaga ako ngayon nag-close kasi hindi ko alam kung bakit pero matumal pa simula nung June nung natapos yung fiesta dito hanggang ngayon matumal pa din. Pero okay pa din kahit paano nakakabenta pa rin. So hindi siya ganun katumal kasi syempre nakakabenta pa rin tayo and salamat pa din kasi nakakabenta pa rin yung tindahan namin. So okay pa din yun. Basta may benta, may bumibili, okay pa din kahit hindi natin nahihiti yung mga ano natin, yung mga kuta, kung merong kuta man sa sari-sari store natin. Okay lang yun, basta may binta tayo, basta makabayad tayo sa mga inutangan natin. Okay, okay na yun, di ba? Okay, so yun na nga. So, topic natin, yan, napaisip kasi ako kanina, sabi ko nga, ano ba yung isipin, ano ba yung i-vlog, ano ba yung content ko? Tapos, naisip ko nga na, ito, pag-usapan natin, tungkol sa sari-sari store, no, sa tindahan natin. So, paano ba hindi malugi? Yan, paano ba hindi malugi yung mga sari-sari store natin? Kung meron kayo sari-sari store, paano ba na hindi malulugi yung mga tindahan ninyo? Diba? So, ano ba yung dapat gawin sa mga tindahan natin para hindi tayo malugi? Okay, so ito ay ano ko lang, konting tips. Ayan, mga tips. Ayan, so ano lang ha, disclaimer, hindi naman tayo magaling sa pagbibigay ng mga payo dyan, ng mga tips no, sa pagtitindahan, negosyo, sari-sari store. So, ito ay syempre, mga experience ko din dito sa tindahan ko. So, ano ba din yung mga ginawa ko dito sa tindahan, bakit medyo lumago yung tindahan natin, kahit paano medyo dumami yung paninda natin, di ba? Dumami yung laman ng sari-sari store natin. So, medyo matagal na din na ako sa sari-sari store. So sa akin is simple lang, napakasimple lang, no? Para hindi malugi yung tindahan natin. Siyempre, unang-una, huwag ka magpapautang. So number one rules talaga ay huwag ka magpapautang. Lalong-lalo na kung ang tindahan mo is bago pa lang, bagong tayo, siyempre, ba't tayo magpapautang kung bago lang yung tindahan natin? So, kailangan hindi tayo magpapautang kasi kailangan natin paikutin yung mga pera natin, di ba po ba? Bawal magpautang kasi syempre bago pa lang yung tindahan natin. So, ba't tayo magpapautang? So, paano yun malulugi yung tindahan natin kung magpautang tayo? Kasi alam niyo yun, natitingka din yung mga ano natin, so alam niyo yun, yung inutang nila, so matagal, kumbaga hindi yun umiikot kasi ano lang sa kanila yung puhunan natin, wala sa atin, hindi natin hawak. So, nasa kanila. So, tayo, kung magpautang tayo, syempre, wala tayong pambili, di ba? So, wala tayong pambili kasi wala tayong pera kasi pinautangan natin. So, mas maganda talaga is wag talaga tayo magpapautang, lalong-lalo na kung bago talaga yung tayo ninyong tindahan. Yung hindi pa nalago yung tindahan nyo ba? So, wag nyo ugaliin magpautang talaga. Hayaan nyo na sila. Kung magalit man sila sa'yo, ah, hayaan mo sila. Kung magalit man sila sa'yo, hayaan nyo na sila. Siyempre, inaalagaan mo din yung tindahan na tinayo mo, no? Para hindi malugi. So, kung maaari, wag talaga kayo magpapautang. So, paikutin nyo na muna yung puhunan ninyo, yung nilabas ninyo na pera, yung benta, paikutin nyo muna. 'Di ba? So, dito sa akin talaga, gano'n talaga ako nung nag-start pa lang ako, dati-dati pa. Ayoko talaga magpautang. Kahit hanggang ngayon, hindi talaga ako nagpapautang. Gusto ko, bibili talaga sila dito. Magpautang man ako, siguro, ano lang, pa isa, dalawa. Yung
nagbabayad talaga. Ayoko nga talaga ng inuutangan talaga ako. Kasi gusto ko talaga umikot yung pera kasi kailangan ko din ibili. So nakabenta ako ngayon, kailangan ko bili bukas. Lalong-lalo na ako kasi nasa isla ako. So kailangan ko ng stock. Kasi mahirap dito sa amin mamili kasi malayo kami. So kailangan laging may pera. Kailangan yung benta is ibibili ulit paikutin ng paikutin. Kaya iniiwasan ko talaga na magpautang. Lagi ako naghihindi sa utang na yan. Hindi. Laging no sa utang na yan. Hindi ako nagpapautang kasi syempre ako may mga ano rin ako, may mga bayarin. Siyempre, yung ibang paninda ko is consignment like sa mga sigarilyo. Tapos, itong ibang paninda ko, siyempre parang inutang ko din naman siya. Kaya iniwasan ko din na na di magpautang dito sa tindahan. So yun, number one na rules ko yun. Pero pwede kayo magpautang kung okay na yung tindahan ninyo. Kung malago na yung tindahan ninyo, kung magpunan na kayo, pwede na kayo magpautang. Pero piliin nyo lang kung magpapautang din kayo. Kasi mauubos din yung punan nyo kung lagi lang kayo bigay ng bigay pautang kayo ng pautang sa mga kapitbahay ninyo. Tapos hindi kayo babayaran. Diba? And syempre pangalawa. So ayan, pangalawang dapat gawin is kailangan masipag. Kasi syempre nagtayo ka ng tindahan, kailangan magsipag ka din, magtiyaga ka din, 'di ba? Kasi hindi pwede na nagtayo ka lang ng tindahan tapos wala ka namang tiyaga, wala kang sipag, wala kang sakripisyo, wala kang sipag, kailangan mo magsipag. Kasi alam niyo 'yun, pag may tindahan kayo, may sari-sari store kayo, kagaya nito sa amin, um, ang hirap din kasi i-manage. Ang daming gawain, magre-repack ka, nagtitinda ka, lahat na ginagawa mo. Kaya dapat 'pag nagtindahan ka, masipag ka. Hindi ka puwede tamad-tamad, hindi ka asenso kung tatamad-tamad, hindi puwede tutulog-tulog. Hindi po ba? Kaya kailangan ng sipag kung kayo ay nagtindahan. Baka nagtayo lang kayo ngayon, gusto nyo dahil may nakita kayo sa kapitbahay ninyo na may tindahan, tas ang daming bumibili, tas gumaya kayo. Tas pero kayo naman, wala naman kayong tiyaga magbantay, wala kayong sipag sa trabaho, no? Hindi din lalago yan pag ganyan din. Kasi syempre, pag magtindahan ka, kailangan masipag ka. Kasi ang hirap magtindahan. Daming gawain. Pag ikay nagtindahan, halos ikaw lang talaga yung gagawa dyan sa tindahan mo. Diba? Yan, pangatlo. Okay, so next, kailangan unahin mo yung mga yung mga fast moving, yung mabilis maibenta, yung mga basic needs. Unahin mo yan. Doon ka mag-focus. Huwag ka mag-focus sa mga hindi nabibili. Focus ka dyan sa mga sobrang mabenta na mga paninda, araw-araw na bibili, like bigas, itlog, kape, mga noodles, basta yung mga hinahanap sa inyo. So, alam nyo naman yan. Sa lugar ninyo kung ano yung hinahanap ng mga tao. So, yun, doon ka mag-focus para hindi ka para lumago yung tindahan mo, no? Para hindi ka malugi. Focus-focus, huwag tutulog-tulog. Ayan. So, bili ka ng mga mabenta. So, yun. Isip-isip ka lang. Bili ka ng mga fast moving dyan kasi yan, mabilis ang pera sa mga fast moving items. Doon mo unahin yung doon mo unahin ilagay yung pera mo sa mga fast moving items para hindi malugi yung tindahan mo kasi kung yung mga mahihina lang yung bilhin mo sa tindahan mo, yung ibenta mo. So, matagal siya. Hindi lalago agad yung tindahan mo. Baka malugi pa yung tindahan mo. No? Kasi, syempre, kulang ka ng benta. Ayan. So, yun lang yung yung mabibigay kong tips. Parang wala ako ibang maisip. So, yun lang yung maibibigay kong tips sa ngayon para hindi malugi yung mga sari-sari store ninyo na mga tinayo ninyo dyan. So, huwag kayo magpapautang, focus kayo, unahin nyo yung mga fast moving items. Siyempre, magsipag kayo. 'Di ba? So, ganun talaga para hindi kayo malugi. Number one, yung utang na yan eh. Nakakalugi talaga yan sa tindahan pag lagi kayo nagpapautang. Ayan. So, ito lang muna yung tips ko kasi wala ako masyado maisip na iba. So, next time ulit yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. Okay, so ngayon ito lang muna yung share ko sa inyo. Ayan, nag-update lang ako. Ayan, so ayan, maraming salamat sa inyo sa mga pagkasari ko dyan. Ayan, maraming salamat. Okay, so ito lang muna yung share ko ngayong gabi. So, sa hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo na yung channel natin. Click mo na yung bell. Kung mahilig ka manood sa mga ganitong vlog, mga ganitong video, yan, subscribe mo na. Kasi yun, ito yung mga ina-upload ko about sa pagsasari-sari. So, lahat ng mga ginagawa namin na yan, na-upload ko dito. Yun yung mga ina-upload ko pag di ako busy. Ayan, nakakapag-video-video tayo. So, yan, subscribe and like nyo na rin yung ating video and pa-share na din para mas madami pa yung makapanood ng ating mga video at syempre mas madami pa yung mag-subscribe. Ayan, maraming salamat. Good night!